Magandang umaga sa inyong lahat. Kami ay nagtitipon muli sa aming online na komunidad at ako ay natutuwa na narito ka upang samahan ako sa pagtuklas ng mga makapangyarihang mensahe mula sa salita ng Diyos. Ngayon, ibabahagi natin ang isang napakahalagang paksa na tiyak na magdadala ng liwanag at lakas sa ating mga puso. Ang tatalakayin natin ay ang powerful Psalm 91, Prayer to Break Chains. Bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, alam natin na ang panalangin ay isa sa mga pinakamakapangyarihang armas na mayroon tayo. Sa bawat salita na ating binibigkas, tayo ay lumalapit sa Kanya at humihingi ng Kanyang tulong at gabay. Ang awit 91 ay isang napaka-espesyal na bahagi ng Biblia na puno ng mga pangako ng proteksyon, pag-asa at kaligtasan. Ito ay isang paalala na anuman ang ating pinagdadaanan, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay kasama natin at Siya ay handang umagapay sa atin sa ating mga laban. Ngayon, ang tema natin ay tungkol sa pagbuo ng mga pader na naglalayo sa atin, sa ating mga pangarap, sa ating mga layunin o kahit sa ating mga relasyon. Ang mga amarras o mga kadena ay maaaring kumakatawan sa mga hadlang na nagpapahirap sa atin. Maaaring ito ay takot, panghihina ng loob o kahit mga negatibong kaisipan na naguugat sa ating mga puso at isipan. Pero hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Sa ating panalangin, maaari nating hilingin sa Diyos na tulungan tayong masira ang mga hadlang na ito at makamit ang tunay na kalayaan. Sa ating pagninilay-nilay sa awit 91, ang mga salitang nakasulat dito ay puno ng mga pangako ng Diyos. Siya ay ating kanlungan at ating kaligtasan. Sa panahon ng kaguluhan, Siya ang ating matibay na tulay. Kaya naman, sa mga susunod na minuto, tayo ay sama-samang magdarasal gamit ang mga makapangyarihang taludtod na ito. Maghanda tayo na buksan ang ating mga puso at isipan sa mga mensahe ng pag-asa at kapayapaan. Bago tayo magsimula, nais ko ring hikayatin ang bawat isa sa inyo na ibahagi ang inyong mga karanasan. Paano kayo nakahanap ng lakas sa pamamagitan ng panalangin? Ano ang mga kadena na nais ninyong buwagin sa inyong mga buhay? Iwanan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay makapagbibigay inspirasyon sa iba at makapagpatibay sa ating komunidad. At para sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, iniimbitahan ko kayong mag-subscribe upang maging bahagi ng ating mga susunod na pag-aaral at mga panalangin. Ang inyong suporta ay mahalaga. At sa bawat pag-subscribe, tayo ay nagiging mas malakas bilang isang komunidad na nagtutulungan at nagmamahalan. Kaya naman, handa na ba kayong magdasal? Bago natin simulan ang ating makapangyarihang panalangin mula sa awit 91, maglaan tayo ng ilang sandali upang manahimik at ihanda ang ating mga puso. Tayo ay lumapit sa Diyos na may pananampalataya na Siya ay makikinig at tutugon sa ating mga dasal. Huwag tayong mag-atubiling magtiwala sa Kanya sapagkat Siya ay mabuti at ang Kanyang mga pangako ay lagi ng totoo. Tara na at simulan natin ang ating paglalakbay patungo sa kalayaan at kapayapaan. Sa awit 91:1-2, makikita natin ang malalim na mensahe ng tiwala at kanlungan sa ating Panginoon. Ang mga talatang ito ay nagsasaad, ang nakatira sa kanlungan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Ang ideya ng kanlungan at lilim ay nagsasaad ng ligtas na espasyo, kung saan tayo ay protektado mula sa mga panganib ng buhay. Sa mundong puno ng pagsubok at mga hamon, ang mga salitang ito ay nagbibigay ng lakas at pag-asa sa ating mga puso. Ang pagkakaroon ng tiwala sa Diyos ay hindi lamang isang simpleng paniniwala, kundi isang matatag na desisyon na ipagkatiwala ang ating mga takot at pangamba sa Kanya. Kapag tayo ay nananatili sa Kanyang kanlungan, nagiging mas madali ang pagharap sa mga pagsubok.
Sa mga pagkakataong tayo ay nababalot ng takot at pangamba, ang ating pananampalataya ang nagsisilbing ilaw na nagbibigay ng direksyon at lakas sa ating mga hakbang. Ang pagtawag sa Panginoon bilang ating kanlungan ay nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang kapangyarihan at pagmamahal. Sa kasalukuyang panahon, maraming tao ang nakakaranas ng mga singsing o mga hadlang na tila nagbubusisi sa kanilang kalayaan at kapayapaan. Ang mga ito ay maaaring mga problema sa pamilya, sakit o mga pagsubok sa pinansyal. Sa mga ganitong pagkakataon, ang panalangin ay nagiging isang makapangyarihang kasangkapan upang masira ang mga ganitong hadlang. Isa pa, ating paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, nagiging daan tayo para sa Kanyang kapangyarihan na kumilos sa ating mga buhay. Ang ating mga panalangin na sinamahan ng taus-pusong pananampalataya ay nagiging isang paraan upang ipahayag ang ating pag-asa. Sa kabila ng mga pagsubok, ang pagkakaroon ng tiwala sa Diyos ay nagdadala ng kapayapaan sa ating mga puso. Ang mga hadlang na ito ay hindi lamang basta mga pagsubok, maaari rin itong maging mga pagkakataon upang mas mapalalim ang ating relasyon sa Diyos. Sa mga oras ng pangangailangan, maaari nating ipagdasal ang awit 91 na nagsisilbing paalala na tayo ay hindi nag-iisa at mayroong isang makapangyarihang Diyos na handang umagapay sa atin. Sa ating pagninilay sa awit 91:1-2, dapat tayong maging mapanuri sa ating mga puso at isip. Ano ang mga bagay na nagiging hadlang sa ating pananampalataya? Ano ang mga singsing na nais nating maputol? Tayo ay hinahamon na ilapit ang mga ito sa Diyos. Sa ating paglapit sa Kanya, dapat nating ipahayag ang ating mga takot, mga pangarap at mga inaasahan. Ang panalangin ay hindi lamang isang listahan ng mga hinihiling. Ito ay isang pagkakataon upang makipag-ugnayan sa ating tagapagligtas at ipahayag ang ating pagtitiwala sa Kanya. Habang tayo ay nagdarasal, dapat tayong maging bukas sa kung paano maaaring kumilos ang Diyos sa ating mga sitwasyon. Ang Kanyang kanlungan ay hindi lamang nagbibigay ng proteksyon, kundi ito rin ay isang lugar ng pag-renew at pag-refresh. Sa oras na tayo ay magdasal gamit ang awit 91, maaari nating maramdaman ang Kanyang presensya na nagbibigay ng lakas at kapanatagan. Sa bawat pagbigkas ng mga talata, naway magising ang ating pananampalataya at maipaalala sa atin ang ating mga kagalakan sa Kanya. Sa huli, ang awit 91:1-2 ay paalala na ang ating tiwala sa Diyos ay hindi nasusukat sa mga sitwasyon, kundi sa ating relasyon sa Kanya. Ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan at sa ating pagtawag sa Kanya bilang kanlungan, tayo ay nagiging bahagi ng Kanyang mas malawak na plano. Sa bawat hakbang ng ating buhay, naway mapanatili natin ang ating pananampalataya at tiwala sa Kanya dahil Siya ang ating matibay na sanggalang sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ang awit 91:3-4 ay isang makapangyarihang paalala sa atin tungkol sa pangako ng Diyos na tayo ay Kanyang ililigtas mula sa mga bitag at salot. Sa ating buhay, madalas tayong nahaharap sa mga pagsubok at hamon na tila naglalakbay sa ating landas. Ang mga hadlang na ito ay maaaring magmukhang napakalalim, ngunit sa mga talatang ito, ang ating Diyos ay nagbibigay ng katiyakan na hindi tayo nag-iisa sa ating laban. Minsan, ang mga pagsubok na ito ay maaaring magmukhang mga singsing na nagbabalot sa atin na tila hindi natin kayang makawala. Ang mga singsing na ito ay kumakatawan sa mga limitasyon at pagkabahala na nagiging hadlang sa ating pag-unlad at pagkakaroon ng kapayapaan. Ngunit sa Diyos mayroong pag-asa. Sinasabi sa atin sa awit 91:3 na ililigtas Kanya mula sa bitag ng manghuhuli at mula sa nakakapinsalang salot.
Ang mga salitang ito ay nagsisilbing panggising sa ating mga puso, nag-aanyaya sa atin na magtiwala sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos ay hindi lamang isang tagapagtanggol, kundi isang mapagmahal na Ama na nagmamasid sa atin. Sa awit 91:4 sinasabi, sa kanyang mga pakpak ay makikinabang ka, sa kanyang katotohanan ay magiging kalasag at baluti mo. Ang imahe ng mga pakpak ay nagbibigay ng isang malalim na kahulugan ng proteksyon at pag-alaga. Isipin ang isang ibon na naglalatag ng kanyang mga pakpak upang ipagtanggol ang kanyang mga sisiw mula sa panganib. Ganito ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Siya ang ating kanlungan, ang ating matibay na balwarte. Sa ilalim ng kanyang mga pakpak, tayo ay ligtas at may kapayapaan. Ngunit paano natin maiiwasan ang mga singsing na nagbabalot sa atin? Ang sagot ay nasa ating pananampalataya at panalangin. Ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan, lalo na kapag ito ay nakaugat sa ating pagtitiwala sa Diyos. Kapag tayo ay lumalapit sa Kanya at humihingi ng tulong, Siya ay maaasahan nating tutugon. Ang ating mga pagdududa at takot ay napapawi sa Kanyang presensya. Sa ating pagninilay, tayo ay hinihimok na ipagdasal ang mga hadlang sa ating buhay. Ipinapaabot natin ang ating mga hinanakit at takot sa Kanya. Sa ating panalangin, maari tayong humiling ng kalayaan mula sa mga singsing na nagbabalot sa ating mga puso at isipan. Ang awit 91:14-15 ay nagsasaad, sapagkat siya ay umibig sa akin, ako'y ililigtas, sa kanya'y aking itataas, sapagkat siya'y nakakaalam ng aking pangalan. Ang mga talatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng ating relasyon sa Diyos. Sa ating pag-ibig sa Kanya, tayo ay Kanyang ililigtas at itataas sa mga pagsubok. Sa ating panalangin, maaaring ganito ang ating dalangin. O Diyos, sa pangalan ni Jesus, ako ay lumalapit sa iyo ngayon. Tinatanggap ko ang iyong mga pangako na ako ay ililigtas mula sa mga bitag at salot, sa mga singsing na nagbabalot sa aking buhay. Ako ay humihiling ng iyong kapangyarihan upang ito ay mapawi. Sa iyong mga pakpak, ako ay humihingi ng proteksyon at kapanatagan. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking takot at pangamba. Salamat sa iyong pagmamahal at pag-aalaga. Amen. Sa pamamagitan nito, tayo ay nagiging mas malapit sa Diyos at nagiging handa na harapin ang anumang pagsubok. Ang Kanyang mga pangako ay hindi nagbabago, at sa ating pananalig, tayo ay magkakaroon ng lakas upang makabangon at makaalpas sa mga hadlang. Sa bawat hakbang na ating tatahakin, alalahanin natin ang Kanyang mga salita sa awit 91 at magpatuloy sa pagtitiwala na Siya ay laging nasa ating tabi, handang magligtas at magbigay ng kapayapaan. Sa ating pagninilay sa Salmo 91, partikular sa mga talatang 14 at 15, natutunan natin ang tungkol sa mga pangako ng Diyos para sa mga nagmamahal at nagtitiwala sa Kanya. Ang mga talatang ito ay nagpapaalala sa atin na sa kabila ng mga pagsubok at hamon na ating dinaranas, andiyan ang Diyos na handang umalalay at magbigay ng proteksyon. Ito ang ating tinatahak na landas ng pananampalataya, kung saan ang bawat hakbang ay sinasamahan ng Kanyang mga pangako. Ang Diyos ay hindi lamang isang tagapagsalita ng mga pangako. Siya rin ay tapat sa Kanyang salita. Kapag tayo ay tumawag, sa Kanya Siya ay agad na tumutugon. Sa mga panahong tayo ay nalulumbay, naguguluhan, o tila ba may mga amara o hadlang na humahadlang sa ating pag-unlad, ang Kanyang presensya ay nagbibigay ng kapayapaan at lakas. Ang mga singsing na ito na maaaring kumakatawan sa mga hadlang, takot o sakit ay maaari nating mapagtagumpayan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sa mga talatang ito, sinasabi ng Diyos, sapagkat Siya'y tumawag sa akin, ako'y sasagutin ko siya. Ako'y kasama niya sa panahon ng kapighatian.
ililigtas ko siya at pararangalan. Ang mga salitang ito ay puno ng pag-asa at katiyakan. Kapag tayo ay nagdasal at lumapit sa Diyos ng may tunay na puso, hindi lamang tayo umaasa ng Kanyang tulong, kundi tayo rin ay nakakaranas ng Kanyang presensya. Ang ating mga dalangin ay hindi na nagiging mga simpleng salita. Ito ay nagiging isang makapangyarihang sandata laban sa mga pagsubok na ating kinakaharap. Madalas, ang mga hadlang sa ating buhay ay tila mga singsing na nakakadena sa atin, naglilimita sa ating mga kakayahan at pag-unlad. Subalit sa pamamagitan ng Salmo 91, natutunan natin na ang Diyos ay nagbibigay ng lakas upang tayo ay makalaya sa mga pagkaalipin ng takot at pagdududa. Ang Kanyang mga pangako ay hindi nagtatangi. Ang sinumang tumatawag sa Kanya ay tiyak na Kanyang sasagutin. Sa oras ng ating pangangailangan, naroon siya upang tayo ay iligtas at bigyan ng kapangyarihan. Ang pagtitiwala sa Diyos ay isang mahalagang hakbang sa ating pananampalataya. Madalas tayong nahuhulog sa bitag ng mga alalahanin at takot na nagiging sanhi ng pagkabahala sa ating mga puso at isipan. Ngunit sa mga talatang ito, makikita natin na ang ating pagtawag sa Diyos ay nagdadala ng Kanyang pagtugon. Ang ating pagtitiwala sa Kanya ay nagbibigay ng daan upang tayo ay makalaya mula sa mga nakakabahalang sitwasyon. Sa bawat beses na tayo ay nagdarasal, naway ating ipaalala sa ating mga sarili ang mga pangako ng Diyos na nakasulat sa Salmo 91. Ang Kanyang katapatan ay nagsisilbing ilaw sa ating landas na nagbibigay ng gabay sa bawat hakbang na ating tatahakin. Ang mga amara na tila ba naguugat sa ating mga puso at isipan ay kayang maputol sa pamamagitan ng ating pananampalataya at panalangin. Sa mga susunod na bahagi ng ating pagninilay, ating isasagawa ang isang makapangyarihang panalangin upang mas lalo nating maramdaman ang Diyos sa ating mga buhay. Ang ating panalangin ay magiging daan upang tayo ay makapagbigay diin sa mga pangako ng Diyos at maipahayag ang ating pagtitiwala sa Kanya. Sa pamamagitan ng panalangin, ang bawat singsing na nagbibilang sa ating mga hadlang ay magkakaroon ng pagkakataon na maputol at tayo ay makalakad sa kalayaan at kapayapaan. Sa pagwawakas ng ating pagninilay, naway ating ipagpatuloy ang ating pagtiwala sa Diyos. Ang Kanyang mga pangako ay hindi nagmamaliw at ang Kanyang pagmamahal ay walang hanggan. Ngayon, tayo ay maghahanda sa isang makapangyarihang panalangin na naglalayong putulin ang mga amara sa ating buhay at muling itaas ang ating mga puso sa Kanya. Panginoon, sa iyong harapan kami ay lumalapit, puno ng pananampalataya at pag-asa. Ikaw ang aming matatag na kanlungan, ang aming tagapagligtas at tagapagtanggol. Sa oras na ito, kami ay humihingi ng iyong gabay at lakas na sa pamamagitan ng iyong mga salita at mga pangako, kami ay makapagpapalaya mula sa mga puwersa ng kadiliman na nagbabalot sa amin. Salamat sa iyong mga pangako na hindi mo kami iiwan, at sa bawat hakbang ng aming buhay, ikaw ay kasama namin. Panginoon, sa Salmo 91, iyong ipinahayag ang iyong mga pangako ng proteksyon at kaligtasan. Sa iyong lilim, kami ay nagtataguyod ng aming mga puso at isip, aming dalangin na sa bawat banta na dumapo sa amin, sa bawat balak ng kaaway na nais kaming hadlangan, kami ay nakatayo sa katotohanan ng iyong salita. Ikaw ang aming matibay na tore, ang aming kanlungan sa gitna ng unos. Ipinagpapahayag namin na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, kami ay pinalalaya mula sa mga tanikala ng takot, pangamba at pagdududa. O Lord, sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok, naway ipaalala mo sa amin ang mga salita ng Salmo 91. Naway magpatuloy kaming magtiwala sa iyo, na ikaw ang aming tagapagtanggol, ang aming kalasag sa mga nag-aapoy na palaso.
Sa bawat pagdapo ng mga hamon, kami ay naglalakad na may tiwala. Alam na ang iyong pagmamahal at kapangyarihan ay hindi kailanman matitinag. Ang iyong mga pangako ay isang ilaw sa aming landas, isang gabay sa aming paglalakbay. Ipinagdarasal namin ang lahat ng mga amaras na naguugnay sa amin sa mga bagay na hindi makabuti. Lahat ng mga bagay na nagpapabigat sa aming mga puso at isip. Lahat ng mga bagay na nagiging hadlang sa aming mga pangarap at layunin. Sa iyong pangalan, nilalabanan namin ang mga puwersang ito. Ang mga tanikala ng nakaraan ay nasisira sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Sa bawat pagkilos namin, naway makilala namin ang liwanag na iyong dinadala sa aming buhay. Naway magpatuloy kaming lumakad sa mga hakbang ng pananampalataya na may pusong puno ng pag-asa. O Diyos, sa mga oras ng pangungulila at pangungulila, kami ay lumalapit sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay nawawalan ng pag-asa, naway ipaalala mo sa amin na ikaw ay palaging nariyan. Naway magpatuloy kaming magtiwala sa iyong mga plano kahit na ang daan ay tila madilim. Sa mga pagkakataong kami ay tila naliligaw ng landas, naway ituro mo sa amin ang tamang direksyon. Salamat sa iyong walang kondisyong pagmamahal na patuloy na nagbibigay lakas sa amin. Sa mga laban na aming kinakaharap, kami ay nagdadala ng aming mga takot at pagdududa sa iyong mga paanan. Naway ang bawat pagluha na aming ibinuhos ay maging tulay patungo sa iyong biyaya. Kami ay lumalapit na may pananampalataya, alam na sa bawat pagkilos ng aming puso, ikaw ay naroroon, nagbibigay ng kapayapaan at kaginhawahan. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, naway maging matatag ang aming pananampalataya at umusbong ang aming pag-asa. O Panginoon, sa iyong mga pangako, kami ay naglalakad na may tapang. Ipinagdarasal namin ang mga hadlang na nagiging sanhi ng aming mga pagkabigo. Sa iyong pangalan, ang lahat ng mga balak ng kaaway ay sinisira. Naway patuloy na maging matatag ang aming pananampalataya at sa bawat hakbang, kami ay naglalakad sa liwanag ng iyong pagmamahal. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, naway maging gabay ang iyong salita na nagbibigay ng kaliwanagan sa aming landas. Panginoon, kami ay nag-aalay ng aming mga puso at buhay sa iyo. Naway maging instrumento kami ng iyong kapayapaan at pag-ibig. Sa bawat hakbang, naway maging saksi kami ng iyong kabutihan. Sa bawat pagkakataon na kami ay nahaharap sa mga pagsubok, kami ay nagdarasal na magpatuloy kaming lumakas sa iyong mga pangako. Ang lahat ng mga bagay na nagiging sanhi ng takot at pag-aalala ay aming inilalagak sa iyong mga kamay. Sa bawat araw na lumilipas, kami ay naglalakad na may pag-asa, alam na ang iyong pagmamahal ay walang hanggan at ang iyong mga pangako ay matibay. Sa bawat pagsubok na aming nararanasan, kami ay lumalapit sa iyo na may mga puso na punong-puno ng pananampalataya, umaasa sa iyong kabutihan at kadakilaan. Naway patuloy na maging matatag ang aming mga puso sa pag-asa sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay. Panginoon, sa mga oras ng aming pangangailangan, kami ay lumalapit sa iyo, naglalakbay na puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, kami ay nahuhulog sa iyong mga yakap na nagiging kanlungan sa aming mga kalungkutan at pag-aalala. Sa mundong puno ng kaguluhan at hindi pagkakaintindihan, kami ay humihingi ng iyong liwanag na magbibigay ng kaliwanagan sa madilim na mga landas na aming dinadaanan. Naway ang iyong pagkilos ay mangyari sa aming mga buhay upang kami ay makapagpatuloy sa pagtitiwala at pag-asa. Kahit sa mga pagkakataong tila kami ay nawawala sa tunay na direksyon. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay at tila
Nag-iisa, nariyan ka upang ipaalala sa amin na kami ay hindi nag-iisa. Ang iyong mga salita ay nagsisilbing gabay sa mga sitwasyong mahirap at puno ng pagsubok. Sa bawat pagkakataon na kami ay nagdaramdam, kami ay nagdarasal na sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo. Kami ay mapuno ng lakas at tapang upang harapin ang mga hamon ng buhay. Naway ang aming pananampalataya ay maging matatag at ang aming pag-asa ay hindi matitinag sapagkat alam namin na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ikaw ang aming sandigan at kalasag. O Diyos, sa iyong mga pangako, kami ay nagiging matatag sa aming mga laban. Sa mga oras ng kagipitan, kami ay lumalapit sa iyo na may mga puso na puno ng pagnanasa na makaranas ng iyong kabutihan. Naway ipagkaloob mo sa amin ang pananampalataya na hindi natitinag sa mga bagyo ng buhay. Sa bawat pagkatalo na aming nararanasan, kami ay nananalig na ang bawat pagkatalo ay isang hakbang patungo sa tagumpay na iyong inihanda para sa amin. Naway patuloy na maging matatag ang aming mga puso at sa bawat pagsubok kami ay lumalapit sa iyo. Alam na ang iyong pagmamahal ay nagbibigay ng pag-asa na walang hanggan. Panginoon, sa bawat hakbang ng aming buhay, kami ay nagdarasal na maging mga tagadala ng iyong pag-ibig at kapayapaan. Naway sa bawat pagkakataon na kami ay makakasalubong ng mga tao, kami ay maging liwanag sa kanilang mga dilim. Ang aming mga salita at gawa ay naway magdala ng inspirasyon at lakas sa iba upang sila rin ay makatagpo ng pag-asa sa iyong mga pangako. Sa mga pagkakataon na kami ay naguguluhan at nawawalan ng direksyon, kami ay humihiling na ang iyong Espiritu ang magbigay ng gabay at liwanag upang kami ay makapagsimula muli. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok na tila hindi matatapos, tulungan mo kaming makahanap ng kapayapaan sa mga alon ng buhay. Naway maging matatag ang aming loob at patuloy na umasa sa mga pagkakataong ang lahat ay tila walang pag-asa. Sa bawat hikbi at pagluha, naway maging daan ito upang mas lalo naming maranasan ang iyong pagmamahal at kabutihan. Ang aming mga takot at pangarap, lahat ay aming inilalapit sa iyo na may tiwala na ikaw ang may hawak ng aming mga buhay. Panginoon, ang mga pagsubok na aming dinaranas ay nagiging oportunidad upang kami ay lumago sa pananampalataya. Naway, sa bawat pagsubok, kami ay matututo ng mga aral na magsisilbing gabay sa aming paglalakbay. Ang mga pagkakataong kami ay nahihirapan, tulungan mo kaming magpatuloy na magtiwala sa iyong mga plano na higit na mabuti kaysa sa aming mga iniisip. Naway sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas, kami ay iyong ituwid at gabayan sa tamang direksyon. Sa huli, Panginoon, kami ay nag-aalay ng aming mga puso at buhay sa iyo. Naway maging instrumento kami ng iyong pagmamahal sa mundo. Sa bawat hakbang, naway maging saksi kami ng iyong kabutihan at kaluwalhatian. Sa aming paglalakbay, kami ay patuloy na nagdarasal na ang aming mga puso ay puno ng pag-asa at pananampalataya sa kabila ng mga hamon na aming hinaharap. Salamat, O Diyos, sa iyong walang kondisyong pagmamahal at sa mga pangako na hindi kailanman mabibigo. Sa lahat ng ito, kami ay nagtitiwala sa iyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, sa pagtatapos ng ating devosyonal na pagninilay-nilay sa makapangyarihang panalangin ng Salmo 91, naway patuloy tayong mapanatili ang mga aral na ating natutunan sa ating mga puso at isipan. Ang Salmo 91 ay hindi lamang isang simpleng teksto. Ito ay isang pangako ng ating Diyos na puno ng pagmamahal at proteksyon. Sa bawat talutod, nararamdaman natin ang kanyang presensya, ang kanyang pangako na tayo ay kanyang iingatan sa lahat ng ating mga laban.
Habang tayo'y naglalakbay sa buhay na ito, hindi maikakaila na may mga pagkakataon na tayo ay nahihirapan at tila ba tayo'y nakatali sa mga pagsubok at mga hamon. Subalit sa ating pagninilay, natutunan natin na ang panalangin ay may kapangyarihan sa mga oras ng takot, pag-aalinlangan at pagkakabahala. Ang Salmo 91 ay nagsisilbing ating kanlungan. Sa pamamagitan ng ating mga panalangin, maaari nating basagin ang mga tanikala na nagbabalot sa ating mga puso at isipan. Ang ating pananampalataya ay nagbibigay daan sa atin upang muling bumangon at harapin ang buhay ng may lakas at pag-asa. Alalahanin natin na ang Diyos ay palaging nariyan, handang umagapay sa atin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Sa kabila ng mga pagsubok, siya ay nariyan upang tayo'y tulungan at bigyan tayo ng lakas. Ang ating mga panalangin ay hindi nawawalan ng bisa. Ito ay tila isang tulay na nag-uugnay sa ating mga puso sa Kanya. Ang ating pagtitiwala sa Kanya ay nagbibigay liwanag sa madidilim na sandali ng ating buhay. Nawa'y patuloy tayong maging matatag sa ating pananampalataya. Sa bawat araw, ipagpatuloy natin ang ating pagdarasal at pagninilay sa Salmo 91. Huwag tayong matakot na ipahayag ang ating mga pangangailangan sa Kanya. Anuman ang ating pinagdadaanan, laging may pag-asa. Isang mahalagang bahagi ng ating buhay bilang mga mananampalataya ay ang pagkilala sa kapangyarihan ng ating Diyos na kayang magbago ng ating sitwasyon. Ang Kanyang mga pangako ay totoo at hindi kailanman mababali. Tandaan natin na ang tunay na lakas ay nagmumula sa ating koneksyon sa Diyos. Sa bawat panalangin, tayo ay lumalapit sa Kanya at sa Kanyang mga bisig, nararamdaman natin ang Kanyang pagmamahal at pagkalinga. Sa ating mga samahan, sa ating mga pamilya at sa ating komunidad, naway maging tagapaghatid tayo ng Kanyang mensahe ng pag-asa at kapayapaan. Ibahagi natin ang ating mga karanasan at patutuo upang ang iba ay matutong magtiwala sa Kanya at makatagpo ng liwanag sa kanilang mga dilim. Sa mga susunod na araw, asahan nating darating ang mga pagsubok, ngunit huwag tayong mawalan ng pag-asa. Patuloy tayong dumulog sa Kanya sa ating mga panalangin. Ang Salmo 91 ay nagsisilbing paalala na tayo ay hindi nag-iisa at mayroong isang Diyos na handang umalalay sa atin. Tayo ay anak ng Diyos at sa Kanya wala tayong dapat ipag-alala. Kaya't mga kapatid, sa bawat umaga na tayo'y magigising, isama natin sa ating mga isip at puso ang mga salita ng Salmo 91. Hayaan natin na ang mga pangako ng Diyos ang maging gabay natin sa ating araw-araw na buhay. Sa ating paglalakbay, naway maging inspirasyon tayo sa isa't isa. Naway ang ating pananampalataya ay maging ilaw sa madilim na mundo at ang ating mga panalangin ay magsilbing sandata upang magtagumpay sa mga hamon ng buhay. Sa huli, patuloy tayong manalangin, magtiwala at sumunod sa Kanyang mga daan. Ang Diyos ay mabuti at ang Kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Naway ang Kanyang kapayapaan ay sumaatin lahat at dala natin ito sa mundo. Magpatuloy tayong maging mga tagapagdala ng Kanyang liwanag sa bawat sulok ng ating mga buhay. Amen.